Mga DDS, anong masasabi nyo sa pahayag na ito ni Salvador Panelo, dating spokesperson at legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ang mga supporter ni Duterte ay mga bulag at alam naman nating lahat na certified na Duterte talaga ito at hanggang dikit ni FPRRT. Tiyak masasaktan ang mga DDS sa pahayag na ito ni Salvador Panelo. Panoorin po natin ang pahayag na ito ni Salvador Panelo sa isang interview sa Bilyonaryo. Atin pong malalaman at atin pong maririnig ang kanyang mga pinagsasabi tungkol sa mga bulag na Duterte supporter. Atin pong panoorin, mga kaibigan. The Duterte brand is very strong in Mindanao and the Visayas, but you have victories of Bam Aquino and Kiko Pangilinan in those regions as well. And in fact, they also ranked highly in some of the areas in Visayas and Mindanao. But these are areas where they were once demonized by Duterte supporters. So what do you think accounted for those victories? Yung pa rin, kasi the Gen Z and the millennials constitute 56% of the voting population. Napakalaki nun. More than half yun eh. Plus, at the same time, alam mo, yung Duterte country, talagang maraming blindly, I'm sorry to say, talagang bumoto dun sa 10. Kaya ang taas nila dun sa mga Duterte country. Pero pagdating dun sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. Dun sa among the Duterte. At sa bibig na nga po ni Salvador Panelo nang galing na marami sa mga Duterte supporter ay mga bulag. Sa mga Duterte country talagang binoto ang 10 senatoriable ng PDP. Ngunit doon daw sa mga edukadong mga kabataan na mga grupo ng Gen Z o millennial ay hindi pumasa ang ilan sa mga PDP senatoriable na mga Duterte. Ayan nga po ang pahayag ni Salvador Panelo. Kay Panelo na po nagsabi dyan, dahil ang mga bataan na mga Gen Z at millennial ay mga edukadong tao. Yan mismo ang pahayag ni Salvador Panelo. Ano pong masasabi nyo dito, mga DDS supporter? Kayo na po ang siyang humusga kay Salvador Panelo na dating spokesperson at legal counsel ni Pangulong Duterte. Tingin ko si Bam Aquino at si Pangilinan, kaya nakapasok yan because of the Gen Z and the millennial voters. Because these are the people who are educated. In other words, they are knowledgeable and aware of what is happening in this country. Ayaw nila yung alyansa because nga ang failure ng administration. Yun namang kaliwa, ayaw din nila. Then punta sila sa PDP laban, 3 lang o 2 lang ang gusto nila doon. The rest, hindi nila type for whatever reason. Ang ginawa nitong dalawang Gen Z saka millennials, since hindi nila gusto yung 3 sides, hinanap nila yung hindi corrupt. In fairness to the two, wala naman silang record ng corruption. Si Bam saka si Pangilinan. The only pwedeng masasabi mong fault nila is they present themselves as the only righteous people in the world among the political landscape. Kung baga, masyado silang parang bigot na ang dating nila. Pero as between them and mga tiwali, na alam nating hindi na dapat talaga alala. Yung mga edukadong butanteng bata, nilagay sila. Kaya sila nanalo. At ayan nga po ang pahayag ni Salvador Panelo
tungkol sa dalawang grupo ng mga kabataan na mga educated, ang Gen Z at ang millennial, kung bakit nakapasok sina Bam at Kiko Pangilinan. At dito nga ay pumunta sila sa administrasyon, ngunit sa administrasyon ng Marcos ay failure. Ayaw naman nila sa mga kaliwang grupo. Pumunta sila sa PDP laban at 3 lang o 2 lang ang gusto nilang iboto dito. Kaya pumaling sila kay Bam at Kiko Pangilinan na wala naman bahid ng korupsyon ang dalawa, kaya nakapasok. Ito ang payag ni Salvador Panelo tungkol sa pagkapanalo ng dalawang LP o dilawan. Ano kaya ang damdamin at saloobin ng mga DDS supporters na hindi sila educated ayon kay Salvador Panelo?